Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay July 28, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po muna ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay patuloy pong nagpapasalamat dahil sa iyong kadakilaan, kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan at biyaya ng kalusugan na galing sa inyo. Salamat Panginoon dahil patuloy po ninyo kaming inilalayo, inaadya at iniiwas sa lahat po ng mga kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat din po sa inyong probisyon sa araw-araw na kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkulang. Tunay nga po na ang iyong biyaya ay sapat sa bawat isa. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sangbahayan because your word will not come back void, God. Your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why once again, we ask that send your word to each and every one of us, lalo na po sa mga nakikinig ng sa gayon ay katagpuin ang pangangailangan naming espiritual. We thank you po for your word dahil patuloy po itong nagdudulot sa amin ng matatag na buhay espiritual at matibay na pananampalataya at malakas na pag-asa sa inyo, Panginoon. Salamat sa iyong kadakilaan, salamat po sa iyong katapatan dahil sa araw na ito, alam po namin na may panibago kayong laang biyaya at panibagong laang pagpapala sa amin. That's why we expect that we will receive today and this our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa 2 Timothy 2:13 at ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. And in Amplified Version, 2 Timothy 2:13, if we are faithless, do not believe and are untrue to Him, He remains true, faithful to His word and His righteous character, for He cannot deny Himself. Mapagpala po ang salita ng Diyos, mga kapatid, na atin pong pagbubulayan ngayon. We all know ng author po ng 2 Timothy is no other than Apostle Paul. And we also know, brethren in Christ, that Apostle Paul ay kilala bilang a man of revelation because almost of the mysteries in the Bible were revealed to him. Kaya siya po ay tinaguriang a man of revelation and almost 1/3 of the New Testament books ay isinulat po ni Apostle Paul. At ang kanyang mga letters at saka epistles, ang ilan ay kilala as Pauline epistle, ang iba po naman ay pastoral epistle, ang ilan po naman ay prison epistle, ang ilan po naman ay general epistles. At ito nga po ay napapabilang po ito sa tinatawag po natin na pastoral epistles at ito po ay ipangalawang epistle na po niya or letter sa kay Timothy, mga kapatid, as kanyang trinitrain na pastor, mga kapatid. Napakabata pa ho ni Timothy but siya po ay hinubog, trinin po ni Apostle Paul. At sinasabi nga po dito, mga kapatid, ni Apostle Paul kay Timoteo na kung tayo'y hindi mga tapat. Kasi
Wala pong pwedeng makapagsabi na talagang tayo ay tapat, talagang tayo ay nagkukulang, nagmimintis, or nagkakamali. Ang sabi po dito ni Apostle Paul kay Timothy, kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat. Kaya hindi ho natin mapagbabago ang katapatan ng Diyos dahil una-una ito po ay kanyang karakter, mga kapatid. At hindi ho ito mapagbabago ng sino man, ng ano paman, sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Ito po ang sinasabi ni Paul because this is one of God attributes, brethren in Christ, yung pagiging faithful. Again, sinasabi po ni Apostle Paul at kay Timothy na tayo man ay hindi mga tapat, ay mananatiling tapat ang Diyos. That's why our today's message, Grace and Promises about God's Faithfulness, which entitled, He Remains Faithful to His Righteous Character. Kaya tandaan po natin, ang katapatan ng Diyos ay ating nararanasan hindi dahil sa tayo ay tapat, kundi nararanasan natin ang katapatan ng Diyos dahil sa ang Diyos ay tapat sa ating mga buhay. So whatever circumstance, whatever situation we are in, whatever status we're brought out, brethren in Christ, hindi ho na pagbabago ang pagiging tapat ng ating Panginoon because ito po talaga ay isa sa mga karakter ng ating Panginoon. And our today's grace and promises about God's faithfulness, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just hear it from someone who is teaching to us. We need to agree it personally, believe it personally, claim it personally, and declare it personally so that there will be manifestations in our lives. And this point of time, brethren in Christ, we are going to tackle and we are going to acronym the word faith, F-A-I-T-H, kung saan po nananatili ang Diyos bilang siya ay siya, mga kapatid. First point, He remains faithful to His word. Binanggit po yan kanina sa Amplified Version na kapag sinasabing word ng Panginoon, it speaks about the will of God, the plans of God, the purpose of God, the perspective of God. Everything are in His word. At ang sabi po dito, mga kapatid, ay He remains faithful to His word. At kasama nga po sa salita ng Diyos ay ang kanyang mga pangako. Kaya maaasahan ho natin na hindi ho magmimintis ang Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang mga salita, sa kanyang kalooban, sa kanyang mga pangako sa buhay ng bawat isa sa atin. And second point, He remains accurate to His word. Exact, wala po kahit tuldok, kahit kuwit, brethren in Christ, exact, accurately, brethren, kung ano ang sinabi ng Diyos, ang siyang mangyayari. At ito po ay pinatunayan sa kasaysayan sa Biblia na ang kanyang mga propesiya, brethren in Christ, are all accurate. Kung paano sinalita ng Diyos, gayon po ang mangyayari. Kaya nananatili siya, wala po siyang variation, brethren in Christ, wala po siyang pagbabago-bago sa kanyang mga salita. Kung paano niya sinabi, gayon niya tutuparin sapagkat siya po ay nananatiling tapat. And third point, He remains infallible to His word. Tandaan po natin, walang kamalian. Kaya sinasabi nila na may mga contradiction sa Bible, brethren in Christ, na may mga error sa Bible, hindi po yan totoo, mga kapatid, dahil hindi kailanman nagkakamali ang salita ho ng Diyos. In fact, brethren in Christ, He knows everything.
about us at before He created the world, brethren in Christ, He knows already what will be the end of the world. Ganun ho katindi ang Diyos from past eternity to future eternity. Lahat ng kanyang plinano, lahat ng kanyang sinalita, lahat ng kanyang ginawa are all infallible, wala hong kamalian, mga kapatid, dahil siya po ay Diyos ng katotohanan. And of course, fourth point, He remains true to His Word. Mga kapatid, ang wika nga po, ang Diyos ay hindi ho marunong magsinungaling at hindi nakapagsisinungaling, kaya laging totoo. Kung ang ating kaaway, ang evil one, ang devil, si Satan, ay ama ng kasinungalingan, ang Diyos naman na ating pinaglilingkuran ay ama ng katotohanan. Kaya kung lahat ng mga kasinungalingan ay galing kay Satanas, lahat naman na galing sa ating Ama sa kalangitan ay katotohanan. Kaya lahat ng kanyang mga salita are all true. Kaya kapag sinabi ng Diyos that we are blessed, totoo yan. Pag sinabi ng Diyos that we are strong, totoo yan. Pag sinabi ng Diyos na we are more valuable than anything, totoo yan, mga kapatid. So lahat ng sinabi ho ng Diyos ay katotohanan. Kaya mga kapatid, we have to differentiate kung ano po ang pagkakaiba ng fact at saka yung tinatawag po nating truth, dahil minsan nagugulumihanan tayo. Ang sabi ng fact, brethren in Christ, na-diagnose tayo na mayroon po tayong sakit, mayroon tayong karamdaman, pero ang sabi ng truth, by His wounds, we are healed. So alin po ang ating paniniwalaan? The fact, mga kapatid, na na-diagnose ng mga doctors, or the truth na sinabi ng ating Diyos Ama sa kalangitan? Pero of course, ang sasabihin natin bilang mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, we rather choose, brethren in Christ, the truth rather than the fact. Yes, in the world, brethren in Christ, sometimes we face challenges, difficulties, hardships, at yan po ay fact, brethren in Christ, in the world. Pero ang sabi ng truth, mga kapatid, we are blessed, we are more than conquerors, we are victorious, we are successful, we are favored, we are loved, brethren in Christ, and we are successful. Kaya paniwalaan natin ang katotohanan kaysa tinatawag po nating fact. Because, again, God remains true to His Word. And of course, brethren in Christ, fifth point, last point, He remains honest to His Word. Ang Diyos mayroon pong tinatawag na palabra de honor. Mayroon siyang tinatawag na one word. Narinig ko at naulingigan ko sa isang pangangaral ng ating mahal na mentor, Pastor Noel Espiritu Santo, na ang sabi niya po, mga kapatid, one word from God could change your life forever. Isang salita lang ng Diyos ay kaya na hong baguhin ang ating buhay. Isang salita lang ng Diyos ay kaya na pong baguhin ang ating pamumuhay. Isang salita po ng Diyos ay kayang baguhin anumang sitwasyon na mayroon tayo, because isa lang po ang katotohanan, He remains honest to His Word. And again, one word from God could change our lives forever. Kaya isang salita ho ng Diyos ay napakamakapangyarihan, at isang salita lang ng Diyos ay talagang, mga kapatid, ay makatotohanan. Kaya to sum up of our today's message, grace and promises about God's faithfulness, which entitled, He remains faithful to His righteous character. And our today's grace and promises about God's faithfulness, in which we need to agree, believe, claim, and declare, we tackled and we acronym the word faith. F-A-I-T-H. First point,
He remains faithful to His Word. Second point, He remains accurate to His Word. Third point, He remains infallible to His Word. And fourth point, He remains true to His Word. And fifth point, last point, He remains honest to His Word. And these are the acronym of the word faith: faithful, accurate, infallible, true, honest to His Word. At nananatili siyang tapat, mga kapatid, sa kanyang mga salita, sa kanyang kalooban, sa kanyang mga plano sa ating buhay. At again, ang katapatan, ito po ay karakter, ito po ay personality ng ating Panginoon na hindi ho mapagbabago ng anumang kalagayan, anumang sirkumstansya, anumang estado ng ating buhay, mga kapatid. Tayo po ay magpasalamat ho sa Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat because truly that you are faithful. And your faithfulness ay hindi ho mapagbabago ng anumang sirkumstansya, anumang estado ng aming buhay at anumang aming kalalagayan sa buhay. Salamat because you remain faithful to your word. You remain faithful to your promises. You remain faithful to your will. Thank you, God, because you remain faithful to your word, remain accurate to your word, remain infallible to your word, remain true to your word, and you remain honest to your word. Thank you, God. At dahil wala po kaming dapat ipagduda, wala po kaming dapat ipag-alangan pagdating po sa iyong mga salita dahil ikaw ay tapat at iyo pong papangyarihin anuman sa tingin po namin ay imposible mapangyari sa aming buhay ang iyong mga pangako. Pero in you, Lord, nothing is impossible. And even in the wilderness, you can make a way. Kaya gagawin niyo po ang lahat para lamang po matupad ang iyong mga salita na ipinangako sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. Salamat sa aming mga kapatid na may mga negosyo, bless their businesses. Sa aming mga kapatid na nagtatrabaho, bless their works. Sa aming mga kapatid na nag-aaral, bless their studies. At sa aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang tahanan, anuman po ang ginagawa, bless every work of our hands. At salamat sa araw na ito, dahil sa araw na ito ay minsan pa namin tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayamang lang pagpapala. That's why throughout the day, kami na naman po ay magiging prosperous, successful, victorious, favored, and blessed dahil ang nais mo lamang sa amin ay maging vessel of blessing kami sa lahat, maging channel of blessing kami sa lahat. Una, sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. We thank you sa lahat ng iyong mga anak, born again, Kristiyano at mananampalataya, because in your hands we are well protected and well secured because we are always covered with your precious blood and surrounded with your guardian angels, and we are bearing your powerful name. At salamat din po sa aming bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala, hindi po bansang sinumpa. And Philippines will become a COVID-19 free country, and we continually declaring it in the name of Jesus because sufficient at sapat ang ginawa ng aming Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo para pawalang bisa, kamandag, karapatan at kapahamalan ng espiritu ng coronavirus. And we command the spirit of coronavirus in Jesus' name to stop infecting people, and from now on, you will never ever infect anymore to anyone. At sa mga families na may mga loved ones na na-infect at maging po ang mga frontliners na ang ilan ay na-infect, ay aming pong itinataas tulad po ng mga doctors, nurses, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and even government officials from national down to local na ang ilan ay na-infect ng coronavirus. Lord, will lift them up all to you, and we declare that by your stripe, they will recover. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your unceasing blessing to each one of us. Truly, Lord, that we are abundant, Lord, because of your grace and all your blessing to us. And this we pray in Jesus' mighty name, amen and
Amen.